recruit ka ng Diyos. Nagkaroon kang pigsa. Oh. Minsan, pinalo ka. Ay, ako natrangkaso sa linggong nakalupaypay. Ganyan eh. Para wag niya na tayong isamang parusahan sa sanlibutan. Pakinggan niya, babasahin natin. Sa Hebreo, Kapitulo 12. At inyong nilimot ang iniyaral na ipinakipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Narinig niyo yun? Huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. Sabi niya sa anak, huwag kang maglupaypay pag pinagwiwi ka ang kanya. Bakit? Sapagkat pinaparusahan ng Diyos ang kanyang iniibig. Hinahampas ang kanyang kinikilalang anak. O kayo, may anak kayo. Sino sa inyo hindi namamalo ng anak? Sabi na iba, pagka ika ang anak ko, hindi ko pinapalo, lalaking sutil yan. Paminsan-minsan, dapat pag sobra na. Pero kung hindi naman talaga na, kagaya na ako, meron akong mga batang alaga hindi naman ako namamalo talaga Pero pag sobra, kasi kung mahal mo ang bata, gusto mong matuwid, dapat pagkamali ang ginagawa, itutuwid mo, di ba mga kapatid? Ganun ang tao Kung mahal tayo ng Diyos, pagkakamali mo, pinapalo tayo. Para tayo, huwag nang mahatulang kasama ng sanlibutan. Sa katwirang, pinarurusahan ng Diyos ang kanyang iniibig. Hinahampas niya ang kinikilala niyang anak. Amen? Para lang tatay mo. Pag ikaw ay anak, mahal ka, nagsugal ka, naglasing ka, mahal ka, pinalo ka, huwag ka na ulit. Bakit? Ayaw mong maging lasenggo o sugaro lang anak mo. Tama? Ngayon, yung hindi mo anak, halimbawa man anak mo lang sa labas, nakita mo nagsusugal, andun yung misis mo, makakakibo ka ba? Ba't mo pinagkakalitan yan? Ano pakialam mo dyan? Hindi mo naman masabi, anak ko yan sa labas, Hindi mo masabi yun. Kaya ang hindi pinapagalitan, anak sa labas. Basa. Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, napawang naranasan ng lahat. Kung kayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Tanyo, pag hindi ka pala hinahampas ng Diyos, anak sa ligaw ka. Hindi ka tunay na anak. Tinan mo yung mga taong hindi nagpapasakop sa Diyos. Bagaman sila'y gusto ng Diyos maging anak, ayaw naman nila. Di anak sila sa ligaw. Kaya kahit ano gawin nila, okay lang sa Diyos Hindi sila pinaparusahan Hindi sila itinutuwid. Bakit? Dadating ang araw, ang parusa sa kanila'y mabigat, mga kapatid. Mas mabuti na ngayon ang paminsan-minsay pinapalo tayo ng Diyos kaysa tayo'y makasamang parusahan ng sanlibutan. Kaya alam nyo, nagagalit din ang Diyos ngayon Kaya lang, galit sa anak, hampas, parusa sa anak, pag ang anak ay nagkakamali. Kaya tayo, hindi tayo nakakalimot, mga kapatid, humingi ng tawad para huwag tayong hampasin ng Diyos Panginoon, patawarin mo po kami. Hindi po namin ibig na ikaw ay lapastanganin. Hindi po namin sinasadya. Magpaumanhin ka po. Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Di ba ganun ang ating dalangin, mga kapatid? Kaya, habang wala pa yon, darating yung galit ng Diyos, darating yung puot ng Diyos. Ngayon, alam niyo gagawin natin, mga kapatid, para wag magalit ang Diyos sa atin? Ano ba gagawin natin? Tanungin ko nga kayo. Nagagalit ang Diyos ngayon, sumasama loob sa maraming katarantaduhan ng tao Gusto nyo bang mabigyan natin ng konsuelo ang Diyos?
Kung ang ginagawa nila yung ikinagagalit ng Diyos, hindi gawin naman natin yung ikinatutuwa ng Diyos, mga kapatid. Ano yon? Ano yon? Eto yon. Ang isang ikinatutuwa ng Diyos, ito. 13:15 ng Ebreo. Sa pamamagitan niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Ayun. Sa pamamagitan ni Kristo, maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Ang bunga ng mga labi na pumupuri sa kanyang pangalan. Yan ang pagpapasalamat. Di ba yan, mga kapatid? Habang gumagawa ang tao ng ikinagagalit ng Diyos to appease God's wrath and anger, habang gumagawa sila ng kasuklak-suklam, gumawa naman tayo ng kalugod-lugod sa Diyos. Ang isa riyan, mga kapatid. Alam niyo ang isa? Maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Alam niyo ba, pag pinupuri ang Diyos, ay natutuwa siya. Pakinggan niyo sa 9:24 ng Jeremias. Basa. Kundi magmapuri sa ganito, ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Ayon. Yung nagluluwalhati. Totoo, kumanta ka lang, naluluwalhati mo na ang Diyos eh. Manalangin ka, naluluwalhati ang Diyos. Nalulugod ang Diyos pag ang nananalangin, matuwid eh. At lumuluwalhati. Pakinggan nyo sa 15:8 kawikaan, ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Kaluguran ng Diyos yung nananalangin yung matuwid. Kaluguran ng Diyos yung umaawit ng papuri yung matuwid. Ang katunayan, 92:1. Basa. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Jesus ko,